Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, pinagdiriwang natin na ngayon ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Hesus sa langit. Si Jesus, bagaman nagpaalam sa kanyang mga alagad, ay binibigyan naman sila ng kanilang bagong misyon na ipalaganap ang paghahari ng Diyos sa sanlibutan. Nawa tayo bilang mga alagad ni Jesus ay mamuhay din sa pananampalataya. Ibahagi natin ang kabutihan ng Diyos sa ating kapwa at nawa dalhin din natin ang bawat isa patungo kay Kristo. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, amin natin ang ating mga pagkakasala at humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoong mapagmahal at mapagpatawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri dahil sa
Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang na may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na makasama-sama ni Jesus ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihang magpagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang siya'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo naririto at nakatingala sa langit?
Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y maghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansoob, purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at papurihan ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmumula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinatawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ang kanyang kapangyarihan, ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginagawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya ay mabibinyagan at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y makapagpalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga lagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ngayon nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoon sa langit o tinatawag natin na Solemnity of the Ascension of the Lord. Ito pong pagdiriwang na ito ay matapos ang 40 araw nating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Sa ibang lugar ho, they celebrate this on the Thursday of the 6th Sunday of Easter. Tayo lamang po, because we give more emphasis on this celebration, ipinagdiriwang natin ito tuwing linggo, ika-7 linggo sa panahon ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Bawat katapusan ay isang bagong simula. Every end is a new beginning. Si Jesus po ay umakyat sa kanyang Ama sa langit pagkatapos ng kanyang misyon dito sa lupa. Ngunit ito rin po ang nagsisimula, bagong simula, ng misyon ng simbahan sa pamamagitan po ng mga alagad ni Jesus at sa tulong ng Espiritu Santo. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, marahil ito ay isang pamamaalam para sa mga alagad. Ito ay hindi lamang masayang pangyayari, kundi meron ding kalungkutan sapagkat ang kanilang Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo, ay lilisan sa mundong ito upang bumalik sa langit. Ngunit bagaman si Jesus ay nagpapaalam, hindi po nangangahulugan na pinabayaan ni Jesus ang mga alagad, maging tayo man. Kundi lalo pa nga pong pinagtibay ni Jesus ang mga alagad upang ipagpatuloy ang misyon na kanyang sinimulan dito sa lupa, ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Jesus did not abandon His disciples, but rather He empowered them to continue His mission. Ang pagpapatibay na ito ni Jesus ay kaloob ng kanyang pag-akyat sa langit. This is the gift of His ascension. Siya man ay umakyat sa langit upang tayo ay magpatuloy ng kanyang misyon na sinimulan dito sa lupa. Para po bang isang bata na nag-aaral na magbisikleta? Tandang-tanda ako, ako'y bata, tinuturuan ako ng tatay ko paano sumakay ng bisikleta. Noong una, ginagabayan niya ako, inaalalayan niya ako, inaakay niya ang bisikleta na sinasakyan ko. Pero dumadating unti-unti yung pagkakataon na unti-unti niya akong binibitawan. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na hindi na pala niya hawak ang bisikleta at natututo na akong sa sarili kong kakayanan na gumamit ng bisikleta at sumakay dito. Ganon din ang ginawa ni Jesus sa mga alagad. Kung si Jesus ay hindi aakyat sa langit sa kanyang Ama, hindi maunawaan ng lubusan ng mga alagad ang kanilang misyon dito sa lupa. Sa pag-akyat ni Jesus, mas lalo niyang pinagtibay ang misyon ng kanyang mga alagad. At sa pagpapatibay ng misyon na ito, hindi na ang hulugan na pinabayaan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Binigyan niya ang mga alagad ng kakayanan upang matupad ang misyon na ito sa kanilang buhay. And if you listen thoroughly in the first reading, second reading, in the Gospel,
Mapapansin ho ninyo na mga pagbasa sa linggong ito are the accounts of the ascension of the Lord. Marami hong nasusulat tungkol sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Isang pagpapatunay na totoo, isang katotohanan na si Jesus ay umakyat nga sa langit. At sa mga pagbasa ho natin ngayong linggong ito, hindi lamang ho ito pagpapatunay ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ito rin po ang pagpapatunay na hindi pinabayaan ni Jesus ang mga alagad. Sa halip, binigyan ni Jesus sa mga alagad ng kakayanan upang matupad ang misyon na ito na kanyang ipinagkaloob sa kanila dito sa lupa. Tingnan ho natin kung ano bang biyaya, regalo ang binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, nasusulat ho dito, sabi ho, matatanggap ninyo ang kapangyarihan kapag dumating ang Espiritu Santo sa inyo at kayo'y magiging mga saksi sa Jerusalem, sa Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng mundo. Ang unang biyaya na ipinagkakalob ni Jesus sa kanyang mga alagad ay ang biyaya ng pagiging saksi, witnesses, tagapagpatunay ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Yun hong unang ibinigay ni Jesus sa mga alagad, ang kakayanan na maging saksi ng pag-ibig at pananampalataya ng Diyos sa buong mundo. Sa pangalawang pagbasa, napakinggan ho natin sa sulat sa mga taga-Efeso, sinasabi dito, ngunit ibinibigay ang biyaya sa bawat isa sa atin, ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. May binigyan ng kakayanan na maging apostol, maging propeta, ebanghelista, pastol at guro, upang ihanda ang lahat ng mga banal sa gawain ng ministeryo para sa pagpapatibay ng katawan ni Kristo. Pangalawang biyaya na ipinagkaloob ni Jesus sa kanyang mga alagad ay ang kakayanan na pamamahala, to be guides, and to be people who will guide the church towards God. At yun ang binigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. May mga apostol, may mga nagsulat ng ebanghelyo, may mga naging martir, may mga nagpahayag ng pananampalataya hindi lamang sa lugar na malapit sa Jerusalem, kundi sa buong mundo. Sila ay naging tunay na tagapamahala ng sanlibutan, ng mga anak ng Diyos. At sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, lumabas kayo sa buong mundo at ipahayag ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. Palalayasin ninyo ang mga demonyo. Magsasalita kayo ng iba't ibang wika. Mahahawakan ninyo ang ahas at uminuman kayo ng lason ay hindi kayo maaanuman. Ipapatong ninyo ang inyong mga kamay sa mga may sakit at gagaling sila. Ang ikatlong biyaya na ipinagkaloob ni Jesus sa kanyang mga alagad sa kanyang pag-akyat sa langit ay ang kakayanan na magpagaling. Healing gift. Ang mga alagad ay binigyan ng Diyos ng pagpapagaling sapagat ito ang ginawa ni Jesus nung siya'y nandito pa sa lupa. Pagiging saksi, pamamahala, at pagpapagaling. Kung inyong susuriing mabuti, mga minamahal na kapatid, itong mga kapangyarihan na ito na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad, tinanggap ng mga apostol, ay siya rin namang ginagawa ni Jesus nung siya'y nandito pa sa lupa. In the public ministry of Christ, this is what He did. He gave witness to the love of God, He healed a lot of people, and He taught them the words of God. Yun ang ginawa ni Jesus. Naging saksi, tagapamahala, at tagapagpagaling. Ano ang ginagawa ng mga alagad nung pag-akyat ni Jesus sa langit? Ipinagpatuloy lamang nila ang misyon ni Jesus dito sa lupa. Pinagtibay ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Pinagtibay ni Jesus ang kanilang misyon dito sa lupa. Kaya nga po, mga minamahal na kapatid, ito rin ang nais ni Jesus na ipaalala sa bawat isa sa atin ngayong linggo ng kanyang pag-akyat sa langit. Tayo pong lahat, mga minamahal na kapatid, sa diwa ng ating binyag, ay nakatanggap din ng biyayang ito. Lahat ho tayo, we receive the gifts of the Holy Spirit. We receive the grace of God.
At sa pag-akyat ni Jesus sa langit, tayo rin ho, bawat isa sa atin, are empowered to continue His mission. Lahat tayo, tinatawag ng Diyos na maging saksi ng kanyang pagmamahal sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa mga tao na angailangan ng pagkalinga ng Diyos. Lahat tayo tinatawag din na maging gabay ng ating kapwa, lalo tigit ang mga naliligaw ng landas, ang mga nagkakasala. Tayo ay tinatawag din ng Diyos na magpagaling sa mga taong may karamdaman, hindi man ito physical, maging espiritual na kahinaan, espiritual na kasalanan. Tayong lahat ay tinatawag upang maging alagad ni Kristo. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Sa halip, binigyan niya tayo ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanyang misyon dito sa lupa. At sa kanyang banal na Espiritu Santo, pinagtitibay niya tayo upang maganap natin ang misyon na ito sa ating buhay. Nawa po mga minamahal na kapatid, ngayong linggo ng pag-akyat ni Jesus sa langit, manalangin tayo sa Kanya na nawa palagi niya tayong gabayan sa langit at bigyan niya tayo ng panibagong lakas na magawa natin ang ating misyon na ipinagkaloob dito sa lupa. At sana, sa huling pagkakataon, kung tayo man ay magkikita-kitang muli kapiling ni Jesus sa Kanyang inihandang tahanan sa langit, matutuwa si Jesus sapagkat ginawa natin na ipinagpatuloy natin ang Kanyang misyon ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ipanalangin nawa natin sa banal na misang ito na nawa sa pag-akyat ni Jesus sa langit, ang bawat isa sa atin ay maging matibay na alagad ng Diyos dito sa lupa. Magsitayo po tayong lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa kapistahang ito ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus, tayo ay tinipon ng Diyos bilang Kanyang mga alagad. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama upang hingi ng pag-agos ng Kanyang mga biyaya. Sa bawat panalangin na itutugon po natin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang galak at pagpupuri ng mga alagad na nakasaksi sa pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus, ang siyang pumuspos nawa sa simbahang katolika at nawa ang lahat ng mga mananampalataya ay manatiling matapat sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang misyon ng pag-ibig ng Panginoong Hesus ay maipagpatuloy at makaabot sa lahat ng mga bansa at sa paggabay nawa ng Espiritu Santo ay makatahak ang sangkatauhan sa landas ng kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang pangakong kaligtasan ng Panginoon ay maging handog na biyaya niya na magbibigay ng pag-asa, kagalingan, kaginhawaan, at kaligtasan sa mga taong nasa iba't ibang anyo ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang malaking kagalakan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon ang pumuno sa ating mga tahanan at gawin nawa natin ang ating sarili na tagapamansag at saksi ng kaligtasan
Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Nawa ang ating paghahanda sa darating na Pastoral Visit 2024 ay magdulot ng lalong matibay na pagsasama-sama ng buong parokya para sa isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga ina, upang ang pagpapala ng Espiritu Santo ay manatili sa kanilang pagtupad ng kanilang dakilang tungkulin at patuloy nawa silang maging daluyan ng pagpapadama ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, makarating nawa sa iyo ang mga ginagawa naming pagsamo. Ipagkaloob mo nawa ang mga biyaya na maghahatid sa amin sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo't ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Kapuri-puri ka, Diyos sa manlamikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob narito aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatay ay matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya ng lupa at kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan.
kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabing, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabing, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria, na Ina ng Diyos, ni Pong San Jose ang kanyang minamahal na esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santa Teresita at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin
Hinihiling namin kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayong lahat ng tanda ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus na umakyat sa kanyang Ama sa langit. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat niniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa tatanggap ng komunyon, kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Hindi na po kailangang mag-sign up the cross, lumuhod o mag-genuflect pagkatapos ng komunyon. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signorate.
Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo ang aming loobin, nawa ay matuon sa iyong pinagduluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming mga tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yukunin ninyo yung ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihan Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya ng magpakita sa inyo ng may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama, ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling, hanggang katapusan alinsunod sa pangako niya, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihan at lagi nagmamahal na Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nialay na humayo kayong taglayan pag-ibig ni Kristo, pang iyong kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.